Hey guys, welcome back sa ABR Backyard. And for today's video, medyo na-bored tayo sa itsura ng ating backyard. Same pa rin setup, ilang taon nang ganyan yung setup ng ating backyard. And naisipan ko na parang medyo ibaguhin yung ayos ng ating backyard. Bali, parang naisip ko lang kasi na parang alisin na tong mga ref tub dito. Ayan, kung makikita nyo, medyo nabawasan na tayo ng isang ref tub. Yung unang-unang ref tub natin na bakal dyan, binawas ko na dyan. Tapos lahat ng nandito sa isda na to na tinatamaan ng tulo ng tubig kapag umuulan, tatanggalin na natin yan para medyo maluwang, tsaka hindi na laging nababasa ng ulan. Lahat yan, ililipat ko na dito sa area na to. Tapos itong concrete na DIY na ginawa natin dati, ipababagbag ko na yan. Yan yung first na gagawin natin. Ipababagbag ko yan. Dahil pagtatabi-tabihin ko yung mga ref tub at isda dito sa kabilang side. Ayan. Dyan lang lahat ang gagawin ko. Kung saan nakasilong ng konti. Yung hindi nababasa lang ng ulan. Ayan. Bali dyan na yung bala kong iset up lahat. Hanggang dun sa dulo. Mas iaayos ko. Kung makikita nyo, napakagulo ng backyard natin. Ilang taon na walang ka-organize. Tapos hindi pa magkakamuka. Kaya hindi maganda tingnan. So, nabala ko na dyan na talaga sila ipwesto lahat. Tapos, i-clear out na tong area na to para wala na tayong pinoproblema kapag umuulan na kahit may overflow system yan, syempre minsan sobrang lakas ng ulan, sobrang nagugulo yung tubig at nagkakaproblema sa isda. Saka para maluwang na rito, and magiging parang lakaran ko na lang to na hindi na masyadong masukal. Tapos, yung mga railings naman dito, ililipat ko na pagkakasama dito sa ating 90 gallons. Mas malaki na kasama ng dalawa nating breeder na crayfish. Ayan sila oh. Dahil i-dispose na rin natin tong 75 gallon tank natin. Dahil medyo luma na siya, balak-balak ko na mag-upgrade na lang sa susunod na kakailanganin ko ng 75 gallon tank para sa mga isda. Itong saltwater tank natin, matitira pa rin yan syempre dahil all goods naman, healthy mga isda. Maliban dun sa isang saltwater molly natin na sumuko na, hindi na kinaya. So ayan guys, pinababagbag ko na yung ating ginawang DIY na concrete pan. Dahil meron tayong bagong plano, kahit hapon na, pinabagbag ko na to kay kuya. Ayun nga pala kuya, pinatungan ko pala yan ng konti. Kaya medyo okay lang yan. Alisin ko na. Sige po. Ayan, pinabagbag ko na kay kuya kasi bala ko nga ilipat yung mga ref tub dito sa side na to para wala na tayong, para uniform na sila, mas maganda na tingnan at mas madaling i-organize. Medyo hinapon na nga lang tayo kasi ngayon ko lang nakausap si kuya about dito na ipababagbag ko. Buti na lang kumpleto sa gamit. Tanggal agad ah. Very good. So since guys nabagbag na tong ating concrete pan na ginawa noon, ngayon naman alisin natin yung mga laman na isda nitong ref tub sa dulo. Kasi kasama sila sa iaayos natin. Lilipat muna natin sila. Medyo maliliit pa naman yung mga nakalagay dito. Kaya okay na okay lang kahit ilipat sila sama nung iba nating isda. Huli muna natin sila. Ito na yung mga isda. Ayan. Yan yung mga isdang nakalagay doon. Fry pa lang naman. Kaya pwede pa natin silang isama doon sa iba nating ref tub. Tapos i-drain ko muna lahat ng tubig para medyo madali na lang buhatin mamaya yung ref tub. Ayan. Siyempre, dahan-dahan ko na rin tatanggalin tong mga harang. Baka mamaya may nagtatago dyan na hindi natin gusto. Like ahas, diba dati nakakita na tayo ng ahas dito sa backyard. Kaya mas mabuti na yung maingat bago ko tuluyang buhatin yung ref tub. Baka mamaya kasi meron sa ilalim eh. Kaya sipatin muna natin. Tara, sipatin natin yung ilalim ng ref tub. Mamaya may kung anong nakatago dyan eh. Magulat pa ako. Ayun, naitapon na natin yung mga tubig at mukha naman wala siyang laman sa ilalim na kung ano. Kaya
Ayusin na natin dito to. At inipis lang siya, tsaka palaka ang meron. Palaka. Tsaka ipis, sinira na yung gilid ng ating ref tab. Yun. Ngayon lumbay, no? Ngayon lumubay kalalakad. Ay, kaka. Hey! Naputol yung video kasi palaka eh. Nagulat ako sa palakang bukid. May tumira palang palakang bukid dito. Sisimento ko nga pala muna guys itong mga butas-butas sa gilid para hindi na puntahan pa or pagbahayan ng kung anong hindi ka nais-nais kagaya ng mga ahas. Ayan, syempre para safe lang bago natin lagyan ng filtration. Dito ko kasi ilalagay guys yung filtration eh. Ayan, sa side na yun, sa corner na yan ilalagay yung filtration. Hindi ako marunong magsemento kaya pagpasensyahan nyo na. So ito namang pond na to yung gagalawin natin. Patay muna natin yung filtration at ililipat kasi natin yan. I-move ko to papunta ron sa gagawin nating bagong filtration. Daming palaka. Wala na silang tirahan ngayon. Sorry. At ayun nga, naibagsak natin yung filtration, yung filter box na ginawa natin DIY. So ngayon pa lang talaga siguro mapapalitan ng bago ang ating DIY. Sa tagal-tagal kong pinlano, disgrasya lang pala yung magiging rason kung bakit natin siya mapapalitan. So sayang itong mga plants na to, sana maging okay pa naman sila kapag inayos natin. So kailangan ko na magpalit ng bagong filtration as soon as possible kasi wala tayong gagamitin. Yan, habang nagbabawas tayo ng tubig. So, didrain natin yan para mas madaling buhatin itong ref tab padasog doon. Tapos i-elevate natin ng konti gamit itong mga pinagbasagan ng concrete pond. Kasi gusto ko medyo elevated yung una, pababa ng pababa doon sa mga susunod na ref tab. Isa nga. I-LP yan pa. Dito, papatong mo rito. Doon ka kasi. Saan ba? So yun guys, naitaas na natin ang unang ref tab. Na-set up na natin, wala na rin tubig halos. Pero kailangan ko na refillan to kasi baka mamatay yung mga plants. Tapos may 3 pang isda dyan. So nirefillan ko muna ng tubig to guys para hindi mamatay yung halaman. Tapos yung angelfish kasi nakita ko yan, medyo nahihirapan sa mababaw na tubig. Yung balloon molly okay naman sila. Pero para lang hindi din matuyo yung mga halaman natin dito, nilipillan ko na agad ng tubig direct from faucet. Sanay naman kasi mga isda ako sa ganyan. At yung tubig naman namin dito sa lugar namin, hindi naman siguro ganun kataas yung chlorine. Pero mas may i-advise ko pa rin syempre sa mga baguhan na gumamit ng stop water. So, sponge filter tsaka air pump muna gagamitin muna natin ngayon habang inaayos natin yung nasira nating filter box. So ayan, napuno na natin ng tubig yung ating ref tab, tapos connected na siya sa isa pang ref tab. Yung dalawa hindi ko muna maiduduktong dahil marami pang laman na isda, marami pang red platis dito, tapos sa kabila naman mga balon molly tsaka molly. Ayan, kaya ang akong ginamit yung tinanggal natin doon sa side na yon. So yan guys, nakuha na natin lahat ng isda dito, nabulabog na natin yung ref tab na to kasi tatransfer na natin siya. Ito yung mga isdang nakuha natin sa kanya, meron tayo dito mga long body tsaka mga fry pa. Tapos, dito yung mga balloons naman. Kasi ito yung mga ibang klase ng molly na crossbreed na medyo payat sa tingin ko kaya ika-quarantine muna natin
Kasi mas prone sa sakit kapag syempre kapag payat or hindi healthy yung isda. Ayan, parang napapayatan kasi ako sa kanila eh. Kaya quarantine ko na lang muna bago ko isama sa mga ref tub na bagong setup. Masyado palang mataas to guys, tong isang ref tub na to, kaya pinuputulan ko, tinatanggalan ko ng foam. So yan guys, na-connect na natin yung pangatlong ref tub. Kaya lang, hindi pa natin naisisil ito. So mamaya pag nakabili ako ng pang-seal natin, may sisil na natin yan. Naputol na natin to, natabas na natin sa height na gusto natin para magkapantay sila nung kasunod. Tapos itong mga pinagtabasan, hindi natin itatapon yan. Magagamit natin yan. Ngayon guys, isisil na natin itong area na to kung saan dadaan yung tubig gamit itong epoxy natin. Ayan yung gamit kong brand. Pagaluin lang natin yung equal parts ng dalawang mixture. Tapos pwede rin naman kayong gumamit ng ibang pang-seal nyo like yung mga sealant na pang-salamin, yung panggawa ng aquarium or panggawa ng window. Pero mas gamay ko na kasing gamitin to. And kaya ko kasing i-store to ng mas matagal kapag hindi ko masyadong maubos or hindi ko pagagamitin. Mas madali siyang i-store para sa akin. So mas gamay ko kasi to, kaya ito na yung napili ko, yung Pioneer na epoxy na pinagko-combine. So after 24 hours natuyo na yung ginawa nating ref tub, yung sinil natin sa ref tub, gagamitin na natin ngayon itong mga retaso na pinagputulan natin doon sa ref tub, yung mga foam na to, para ipang design doon sa daluyan ng tubig. Medyo nag-iisip pa lang ako ng forma ng i-design natin dyan para magka-texture yung flow ng tubig. Nag-iisip pa ako ng forma tapos bago ko i-fix ng cement. Okay guys, nagalo pala uli ako ng semento. Tapos nilagyan ko ng konting Sahara para sa waterproofing niya. Ayan, yung Sahara para daw sa waterproofing yan. Ilalagay natin dun sa ating daluyan ng tubig para siguradong walang leak. Lagyan natin ng semento. First layer pa lang yan kasi bala ko pang lagyan sana ng texture tong parang pahagdan na style na ginawa natin ng daluyan ng tubig. Makikita nyo, yan, di pa nasisemento yan kasi gusto ko nga lagyan pa na para mga bato-bato. Sinil ko lang muna para siguradong walang tagas kapag dumadaloy na yung tubig natin. So yan guys, natapos na nating lagyan ng semento yung ating daluyan ng tubig. So yan, mukha na siyang bato. Hindi ko sure kung pipinturahan ko pa to kasi kulay bato naman na natural yung kulay ng cement. So kapag naglumot yan, mas natural looking kesa pinturahan ko pa. Magkukuring pa ako. Pero syempre magkukuring pa rin pala tayo dyan dahil semento yan. Kukure natin at least 1 week, bababad natin sa tubig na may talisay.
So ayan, nailagay na natin yung mga retaso ng ref tub. Naidikit natin gamit yung semento, dinamihan na natin, kinabit ko na lahat para hindi masayang. So napakinabangan pa natin yung dapat na basura na. Tapos kapag natuyo to, tsaka ako papahiran uli ng semento para maging ganito yung kulay niya. Ayan. So yun guys, na-coat na natin ang first layer ng semento yung ating mga retaso ng styro ng ating ref tub. So ayan, papatuyuin lang natin yan, tapos sisimulan ko nang i-operate yung water pump from dito to dito. Yan, silang dalawa muna kasi dadaanan itong cement na to na kailangan na ma-cure. So isang linggo ko silang ibababad nga dun sa dry banana leaves or dried na talisay leaves para ma-neutralize yung chemicals, yung mga harmful na chemicals na makakasama sa isda natin. So, hanggang dito na lang muna guys yung update sa ginagawa nating renovation dito sa ating backyard. Kasi tinigil ko muna yung process gawa ng nagkasakit tayo and hindi natin kaya magtrabaho ng masyadong mabigat. Kaya kailangan muna natin magpahinga. Babalitaan ko na lang guys sa susunod pa nating videos. Kaya kung bago ka sa channel ko, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, like, and share this video and click the bell button para sa mga susunod pang episodes.